our protection and refuges. Ang Biblia nag-ingon ng Diyos mo akong ipalagipod ng kalamanan. Today we reading Bible, Psalm 37 verse 4 to 6. Kung karon atong basahon sa atong mga Biblia sa Salmo 37, Salmo 37 bersikulo 4 hangtod sa 6. Take a delight in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Commit your way to the Lord. Itugyan sa Ginoo Trust in Him and He sa kaniya will o kapag He will make your Pagkatapos righteous niya ang iyong maayo sa mga sakayan sa your o ang vindication iyong pagkabagaro sa mga His sons. totoo. Amen. Today, we're going to share in the gospel about the commit your way to the Lord. Kung karon ang mensahe nga ato ang pag-aambitan sa matagusan at tuluhan ng itugyan ng imong pagkinabuhi diha sa Ginoo. So when we entrust the something precious to someone, we make a careful decision. Kung mutugyan kita o mga butang adto sa uban, kinahanglan gayon nga mag-amping kita sa atong mga desisyon. First, we must have trust in order to entrust Him. Una, kinahanglan kitang magbaton o pagsalig aron ato kining matugyan kanha kaniya. King David of Israel experienced many twists and turns in his life. Sama nga si Haring David sa Israel nakasinati daghang mga kausbanan sa iyang kinabuhi. While doing good deeds, he was falsely accused and suffered hardship many times. Samtang siya nagbuhat og mga maayong buhat, kanunay siya gipasanginlan og sayop ug mo na nag-anto siya daghang mga kaliskanan. In particular, when Israel was in trouble, he was a warrior who killed the enemy general Goliath and lead the war to victories. Ilabi na sa dihang ang mga Israelita ana sa dakong kasamok, usa siya ka maggugubat diin si David dihang napatay ang pangulo nga si Goliath ug nagdala sa ilang pagpakigubat ngadto sa kadaugan. Despite this, he was jealous of King Saul and suffered many hardship and was forced to flee. Kung apan bisan pa niini gikasinaan siya ni Haring Saul o nag-anto sa daghang mga kalistanan mo na napugos siya nga mukikiyas o sipa. David also experienced the rebellion of his son Absalom. Kung nakasinati usab si David sa pagrebelde sa iyang kaugalingong anak nga si Absalom. So in the midst of all this, he learned that only God is a refuge. Apan taliwala niining tanan iyang nakatunan nga ang Dios sa gayon ang dalang tanan. So as we live today, we have various experiences. O sa diha kita na nagkinabuhi karon aduna kitay nagganay-lain nga mga kasinatian. Today the Lord says, entrust your way to the Lord. Kung karon ang Ginoo nag-ingon itugyan ang imong pagkinabuhi ngadto sa Ginoo. So let us think about how we can entrust our way to the Lord. Kung karon atong huna-hunaon pag-ayo kung unsaon atong pagtugyan sa atong pagkinabuhi ngadto sa Ginoo. Number one, first we must clearly know who the Lord is. So, una, kinahanglan natong klaro kaayo nga mahibaluan kung kinsa ang Ginoo. Bible says in Psalm 27 verse 1. Kung ang Biblia nag-ingon sa Salmo kapitulo 27 bersikulo 1. The Lord is Ang my Ginoo light and my ang salvation. Whom shall I Kung sa fear? wala ko'y The Lord is the ang Ginoo of my ang life. kalipanan, Whom shall I kinsa man ang akong praise? kalisangan. When we believe and trust in the Lord, we will not be afraid. Sa diha kita tuo mosalig sa Ginoo dili kayo kita malisang or mahadlok. On the day God delivered David from all his enemies and from the hand of Saul, he confessed like this. O kadtong adlaw tapos luwasa sa Dios si David gikan sa iyang mga kaaway o gikan sa mga kamot ni Saul, misugid siya og sama niini. We can confess like David, like
decisions. makasugid kita o makasulti kita o sama sa gisulti ni David. Psalm 18 verse 1 to 6. Diri sa Salmo kapitulo 18 bersikulo 1 hangtod sa 3. We confess my peace together. O ato inisugid pinaagi sa pagdungan kita. I love you, Lord, Igong my ako ikaw, strength. ako ang The Lord is my Siya ang love, naghatag my ng fortress, panalipod. and my Ang Ginoo deliverer. ako ang akong tigpanalipod. My God is Siya my ang God, lingkod kong in utang. whom I take refuge. Manluluwas ang akong My Diyos. shield and all of my Siya salvation, ang akong my dalaman. strong Nalipod siya hold. ang akong sama sa tabing luwason niya ako, kaya siya ang akong sandiganan. We can confess like this every day. Makasugid kita og sama ni ini pinagi sa pagtuo matag adlaw. And that the Lord God and Jesus God will give us strength and wisdom. Ug ang atong Ginoong Dios si Ginoong Jesucristo maghatag ka nato kusog ug kaalam. God is the one who saved in all situations. Ang Dios gayon mao ang nagluwas sa tanang sitwasyon. In this world, we can meet many kind of situations. Kung dinhi sa kalibutan makaibalag kita ng kanilaing nga mga sitwasyon. When we trust and then when we commit to our way to the Lord, He will save, He will protection all our lives. Kapag kung musalig kita o gato itugyan ang atong pagkinabuhi adto sa Ginoo, iya ato ang proteksyonan ug luwason niya ang atong kinabuhi. And then we can confess like Michael, God is our safest refuge. Kung makasugid usab kita og sama niini nga ang Dios mao akong luwas nga dalampanan. We can confess God is my stronghold. Sama nga makasugid kita nga ang Dios mao ang akong big-on nga kuta. Psalm chapter 46 verse 1 says, Diri sa Salmo kapitulo 46 bersikulo 1. God is our Ang Dios refuge and mao ang akong strength. dalampanan ug kusog. Ever-present help Adunay sa in troubles. pagtabang panahon sa kalistanan. Amen. We can trust in the Lord Jesus Christ, and then He will become our stronghold and refuge. Ug makasalig kita niya sa atong Ginoo nga si Ginoong Jesucristo ug siya mahimong natong ligbon nga kuta ug dalampanan. Second one, Bible says, God is the Almighty God. O ikaduha, ang Biblia nag-ingon nga ang Dios siya ang labing gamhanan nga Dios. Psalm 91 verse 1 to 3 says, Dili sa Salmo kapitulo 91 bersikulo 1 hangtod sa 3 nag-ingon. Whoever Ang dwells tanong in sa the labing shelter of the Most ang High papahiling will ubos sa rest in pagbantay the sa labing shadow of the gamhanan. Almighty. Makaingon I sa will say of the Lord, ikaw ang He is akong manlalaman my ug Lord and my ipanalingon. Ikaw ang fortress. akong Dios, My ug God, kanimo in nagsayo whom I ako. trust. Gikan sa Surely panagkalagman He nga walang musay, will save inikay ko gayon, from the inikay ko gayon lowest niya, snares, iman sa tanang from sakit, the deadly na makamatay. pestilence. Amen. The one who keeps our paths safe and guide all of us. Ang bantay ka nato sa atong agianan na kita luwas ug nagiya ka nato. We can trust in God and commit our way to the Lord when we believe through Holy Bibles. Makasalig kita sa Dios o tugyan sa ato ang mga kinabuhi kung kita magtuon ug musunod sa Biblia. Bible says in Proverbs chapter 29 verse 25. Dili sa Biblia panultihon kapitulo 29 bersikulo 25. Panultihon He 29. of them will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is Saligi ang Ginoo ug mabulahan ka. Why Bible says likewise? Ano man nga ang Biblia na sulti man ug ingon niini. We don't need afraid anything else and any peoples. Dili na kita mahadlok sa bisan unsa nga lugar o bisan kinsa nga tawo. Because we have a Lord, King of King in our places. Tungod kay aduna kita Ginoo sa tanang Ginoo, hari sa tanang hari sa ato ang kinabuhi ug sa ato ang pagtuo.
When we trust in the Lord God and Jesus Christ, will be very strongholds. Kung musalig kita sa ato ang Dios o sa atong Ginoong Hesukristo, kita makapaton kayo og lingkod nga punta o sa tiganan. That's why Bible says, be strong and very courageous in the Lord through meditate the word of God day and night. Muna ang Biblia nagdasi ka na pinala kita ng magbalingkod o pagmaisugod sa Ginoo, pinaagi sa pagtuon o pagbasa sa Biblia adlaw o gabi. I have no strong men, Kaya sa mga dili siya lingkod nga pagkatawo si pastor. but I have to pray and trust in the Lord God and depend on the word of God. Una gikinahanglan niya nga mag-ampo o mga liyubo diya sa Ginoo o magdepende lamang sa pulong sa Dios. Because God provided me strength and wisdom, anything else, what I need is. Kung ang Dios man ang makahatag sa usog, sa kaalam, o sa tanan nga iyang gikinahanglan. That's why I live in safety in the wilderness. Unang nagkinabuhi siya nga luwas dinhi sa kalibutan. Because I committed my way to the Lord, a lady, wholeheartedly. Tungod kaya namang gitugyan ang iyang pagkinabuhi manha sa atong Ginoo, tibuok niya kasing-kasing. Almighty God will test your hearts. Kung ang labing gamhanan nga Dios musulay usab sa atong mga kasing-kasing. When we have a mind of Jesus Christ, we can take refuge in our life very safety. Kung aduna kita una-una kasama ni Ginoong Jesucristo, makabaton kita dalampanan siya atong dalampanan dinhi sa atong kasing-kasing ug duwas kayo kita kaayo. That's why we must learn the truth through Holy Bibles. Unang kinahanglan nato makatunan ang kamatuoran pinaagi sa balaang Biblia. Number 3, Jesus is the guidance, the guarantee of our better covenants. Ug ikatulo si Jesucristo mao ang pasalig sa maayong kasabutan. Hebrews chapter 7, verse 22 says, Ug dinhi sa Hebreo kapitulo 7 bersikulo 22 nagingon. because of this cause, Jesus is the garantiya sa guarantee maayo nga kasabutan. better covenants. How Jesus become likewise? Ug unsa man ni Jesus nga nahimo siyang sama niini? Because Jesus Christ obeyed the word of God fully. Tungod kay gituman man ni Jesucristo ang kabubuton sa Dios. How much Jesus obeyed the word of God? Unsa man ni Jesucristo pagtuman sa hingpit ang pulong sa Dios. Jesus obeyed the word of God until died on the cross. Nagmatinumanon si Jesus sa pulong sa Dios hangtod sila kamatayon dito sa cross. Sacrifice for the glory of God, for the salvation of our souls. Nagsakripisyo siya alang sa kahimayaan sa Dios ug alang usab sa kaluwasan sa atong mga kalag. Because many people wondering and have no glory to God Almighty. Kung daghang mga tao ang nangasalaan o wala sila maghimaya o maghatag og kahimayaan sa Ginoo. Because of the sinful nature and the transgressions. Tungod sa makasasala nga pagkatao o daghang mga kalapasan. So the only one who can change our statutes as sinners into the righteousness one is Jesus Christ. O ang makausab sa ato ang pagkatawo gikan sa pagkamakasasala ngadto sa pagkamatawa mao lamang si Jesucristo. Romans chapter 3, 23 to 24 explain. Diri sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23 hangtod sa 24 ug kini ipasabot. For all have sinned and Nakasala ang tanan fall short of the glory of sa God. himayang sa Dios. And you are justified freely by His grace to the Christian mahimo silang matao by Jesus pinaagi ka Christ. Kristo Jesus nga nagduwas kanila. Amen. Because of the sin of the Adam and Eve, all people fall short of the glory of God. Tungod sa sala nga nabuhat ni Adan ug ni Eva, tanang katawhan nahimulang ug
nahilayo sa himayan sa Dios. After Jesus Christ came to the world, Jesus teaching the Bible and Jesus teaching about the kingdom of heavens. Sa pag-ani ni Jesucristo dili sa kalibutan, nagtudlo siya mahitungod sa balakod sa Biblia, ug nagtudlo usab siya mahitungod sa paghari sa Dios. Through Jesus' blood, we have been redemption our conditions. Pinagi sa bililhong dugo ni Jesucristo, kita naluwas, ug naluwas kita pinagi sa iyang bililhong nga dugo. We have been turning point our status from the sinner to the righteousness. Na usab na ang ato ang estado sa atong pagkatao gikan sa pagkamakasasala ngadto na sa pagkamatarong. We have not done for this one, but only Jesus has done all things make very completely finishing on the cross. Wala tay nabuhat alang niini apan hingpit nga gihuman ni Jesucristo pinagi sa grasya nga nagpakamatay siya dito sa cross. That's why we need Jesus Christ and then believe in Jesus Christ and then trust in Jesus Christ, commit our way to the Lord Jesus Christ. Munang kinahanglan nato sa Jesucristo, kinahanglan nga mutuo kita kang Ginoong Jesucristo, musalig kita kang Ginoong Jesucristo, atong itugyan ang atong kinabuhi ngadto kang Jesucristo. Because everything can change through Jesus Christ. Kaya ang tanang butang mabago gayon or nabago gayon pinaagi kang Jesucristo. Because Jesus Christ is the Almighty God and the Creator. Tungod kay si Jesucristo siya man ang labing gamahanan nga Dios ug siya usab ang magbubuhat. Before the beginning of the world, there is nothing but God and Jesus Christ, the Holy Spirit working together, creation of the world, heaven and the earth. Sa sinugdanan, wala kayo bisan unsa apan anaa diha sa Jesus ug ang walang espiritu ug ang amahan nga naghihok sila sa pagbuhat nila sa panangbutan sa tibuok universo. These are the very basic knowledge of God. O kini usa lamang ka unang kaalam mahitungod sa Dios. We must starting our pace through this one basic of the knowledge of God. So kinahanglan nga magsugod kita sa atong mga pagtuo pinahali iniining unang kaalam mahitungod sa Dios. Without the basic knowledge of God, we cannot make a strong pace. Kaya kung wala kita unang kaalam mahitungod iniining kaalam sa Dios, hindi kita mapagatuon, hindi na ito mapalikod ang atong pagtuo. Also, Bible says that the God who always give us the victories. O ang Biblia usab nangingon nga ang Dios nga kanunay nga naghatag kanato og kalaugan. 1 Corinthians chapter 15, verse 57 says. Dili sa unang Korinto kapitulo 15 versikulo 57. Thank you be to God. He give us the victory through our Lord Salamat sa Dios nga Jesus naghatag Christ. kanato kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. God gave us the victory through His Son Jesus Christ dying on the cross. Ang Dios naghatag kanato kadaugan pinaagi sa iyang anak nga nagpalansang dito sa cross. Jesus Christ died and rose again, which means overcome the death. Sa Jesucristo namatay ang tapos niini siya na banhaw pag nabuhi pag-usab. Buti pa sa buti niini nabuntog na niya ang kamatayon. That's why we have a wonderful hope and vision. Resurrection the Lord Jesus Christ. Una aduna kita nindot kaayo nga pangandoy or pananawon mahitungod sa pagkabanhaw ni Jesucristo. As Jesus Christ rose again from the dead, all believers will live again at the last days. Sa mga sa Jesucristo na banhaw gikan sa mga patay, mausap ang makitabo sa tanang mga pagtotoo nga mabanhaw usab sila sa katapusang mga adlaw. That's why we can keep our pace even though there is a suffering and trouble problems in our life. Unang kinahanglan natong proteksyonan ang atong mga pagtuo, bisan siguro o makaagi tagtag mga kalisdanan o mga pagsulay sa atong mga kinabuhi. Because of the resurrection of the dead body and the eternal life is the very important our vision and hope. Kaya ang pagkabanhaw sa mga patay nga lawas or sa harian sa langit mao kini ang ato agayong nindot kaayo nga pananawon or paglaom. Number 4, the one who pours out the Holy Spirit abundantly. Kung ikaupat, ang nagbubo sa balang Espiritu sa pagkamadagayaon. Bible says, Titus chapter 3, verse 16. Kung ang Biblia nag-ingon sa Tito
Tito Kapitulo 3, versikulo 6. We'll read it together. Yung nagbasa, kay matagayaong ibukbok sa Dios ang Espiritu Santo dinhi kanato, pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. Amen. Almighty God want to pour out His Spirit abundantly to all people. Kung ang gusto sa Dios nga matagayaong ibukbok ang iyang Espiritu kanatong tanang mga katawhan. Old Testament prophet and the New Testament Apostle Paul and many kind of disciples mentioned about these words. Daghang mga propeta sa daang kasabutan, bisan ang mga apostoles sa bagong kasabutan, katawan sa Biblia nga naghisgot mahitungod dinini. So we must trust in the Bible. Muna kinahanglan kitang mosalig sa Biblia. God poured the Holy Spirit on all people according to the Bible in chapter 2, 17 to 19. Kung kay ibuubo sa Dios ang iyang balang Espiritu sa tanang katawan, sumala sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 17 hangtod sa 19. In the last days, God says, I will pour Kung my hindi Spirit ang on all buhaton sa people. katapusang mga adlaw, Your sins, kanimo ng Dios, sons and daughters will prophesy. Your young men will see leaders. The old men will dream dreams. Even on my servant, horsemen and women, I will pour my Spirit in those days. They will prophesy. I will see wonders and above sign of the earth's blood and the fire and the blood. This happening will come upon the old people who believe in Jesus Christ. So we must expecting to receive the Holy Spirit and the gift of the Holy Spirit of God. In the Bible, there's many kind of gift of the Holy Spirit and the Bible. Dini sa Biblia may nagkadaghang nagkalain ng gasa sa balaang Espiritu nga makita sa Biblia. When we seek the Lord God Almighty, the Jesus Christ will provide and give us praise. Kung ato pangitaon ang Dios nga si Ginoong Hesukristo, kita makatagan kayo diini sa libre. We need to seek God more honestly for spiritual growth. Kailangan natong pangitaon ang Dios sa kinasingkasing gayon alang sa pagtubo sa atong espirituhanong nabahin. When your spiritual grows very well, you will be set free in every kind of situation. Kung tutubo kita sa espirituhanong nabahin, mahimo na kitang gawaston sa bisan unsang lisod nga sitwasyon. Why so many people have no freedom in their lives? Anong daghan man gihapon sa mga tao ang walay kagawasan sa ilang kinabuhi? Because they do not spiritual growing their lives. Tungod kay wala may pagtubo sa ilang espirituhanong bahin sa ilang kinabuhi. So you must seek the Lord God through studying Bible, reading Bible, meditate the Bible continually, and then you can find the truths. Kamunang kinahanglan natong pangitaon ang Dios pinaagi sa pagbasa sa Biblia o sa pagtuon balik-balik sa Biblia o tapos kaini makapnagan kayo nato ang kamatuoran. All the Bible is the very wonderful truth. At tanang bahin sa kasulatan sa Biblia o kinang mga nindot kaayo ang kamatuoran. Last one, the purpose of Jesus Christ coming is to this earth. So sa katapusan ang hinungdan ang tumong sa pag-agi ni Hesukristo dinhi sa kalibutan. John chapter 10 verse 10 says, So dinhi sa libro sa Juan kapitulo 10 versikulo 10. the thief who come only to steal and Kapag kill and magkawanan destroy. ani aron lamang I am come that they may have life and they have it to the fullest. kung kinabuhing madagayahon. The thief is like a evil spirit and Satan want to destroy all our lives. Kining mga kawatan daw sama kini sila sa yawa, mga gusto sa yawa, mga mangawat, kawato ng akong kinabuhi. So we must overcome the scheme of the thief Satan in our Christian life. Kung kailangan natong buntugon ang mga bitik sa yawa sa tuwang Kristohanon nga
kinabuhi. And then you will rejoice in the Lord of heavens. Kung magmalipayon kayo kita din sa Ginoo kanunay. That's why we need Jesus Christ, because Jesus came to give us the new life. Unang kinahanglan nato sa Ginoong Hesukristo tungod kay sa Hesukristo miagi siya ang hatagan kita og bag-ong kinabuhi. When we seek the Lord of God and the Jesus Christ, God will give us the new mind, replacing all our condition bad ways. Ang unahon, akong pangitaon na ang Ginoong Hesukristo, si Ginoong Hesukristo maghatag na nato maayong bag-o nga hunahuna o ayuhon ang tanan ng akong sitwasyon o kondisyon. And then we can keep our mind and heart very well. O ato nang ma-proteksyonan o maampingan ang atong hunahuna o kasing-kasing pag-ayo. And then they will be satisfied in the Lord God and Jesus Kung Christ. diha, adunay katagbawan sa ato ang Ginoo nga si Ginoong Hesukristo. That's why Jesus preached the gospel to all people about this one. Unang si Hesukristo, nagsangyo siya sa maayong balita sa tanang katawhan, may tungod ni ini. The purpose of Jesus Christ came to the world, Matthew chapter 4:23. Ang hinungdan sa pag-ani ni Hesukristo sa kalibutan atong mabasa sa Mateo kapitulo 4, bersikulo 23. Jesus went throughout the Galilee, teaching the synagogue, proclaiming the good news of the kingdom, and healing the disease and the sickness. Nag-ayo sa mga masakiton. First of all, Jesus preaching the message about the kingdom of heaven. Una sa tanan, nagsangyaw si Jesus mahitungod sa paghari sa Dios. In the kingdom of heaven, there is no paper, no stress, no problems. O dito sa gingharian sa langit, wala tayong kasakit, wala tayong kasubo, wala tayong problema. That's why when the people hear the message of the kingdom of heaven, they would be healed. So muna ang mga tao nakadungog sa paghari sa Diyos o gingharian sa langit, sila na maayo. They would be satisfied in their minds. So naaduna na ikatagbawan, natagbo na sila sa ilang mga una. When they hear the message of the kingdom of heaven, they will be satisfied, grace and mercy and compassion in their hearts. Kung sa diha nga nakadungog sila mahitungod sa paghari sa Dios, nakabaton sila og kalip, nakabaton sila og grasya, og kaluoy sa ilang kasing-kasing. This will be the kingdom of heaven, changing their minds. Kung kini ang paghari sa Dios o ang gingharian sa langit nga nakapausab sa ilang mga hunahuna. Also, Jesus proposed heal the sick people. Kung ang hinungdan usapan, tumong usab ni Jesus, mao nga ang pag-ayo sa mga katawhan. Mark chapter 9:35 says. Atong basahon sa Marcos 9:35. Mark chapter 9:35. Marcos 9:35. Sitting down, Kunyang Jesus ilingot called si the Jesus, iyang 12. ipatuol ang And those who want to check first, was bisan kinsa mabot mahimong labing dako, kinahanglan nga magpaubos o mag-alagad sa tanan. Jesus teaching is very different. O ang pagtulunan ni Jesucristo lahi ra gayon kaayo. If we want to be a pastor, you must be serving the all peoples. Kung gusto kitang ilhon nga labing dako, kitang may mauna, kinahanglan una kitang mga lagad sa mga katawhan. And then God will make you exalt to your name, your positions. O ituboy sa Dios ang atong mga pangalan o iyang kaso ng atong mga posisyon. This is the different teaching of the Lord Jesus Christ. Kini lahi, mao kini ang lahi nga pagtulunan ni Ginoong Hesukristo. If you want to be a pastor, you can serve another ones. Kung gusto kitang mahimong una, kinahanglan kita nga mga lagad sa uban. That's why Jesus teaching, love the Lord God Almighty, love one another. Unang sa Jesus nagtudo usab nga higugmaa sa pinutungong kasing-kasing ang labing gamhanan nga Dios o paghigugmaay kamo sa matag usa. When we love one another, we can serve them very well. At kung maghigugmaay kita sa matag usa kung atong higugma ang tawo makaalagad kayo kita kanila pag-ayo. And then the purpose of Jesus coming establish the church in this world. Kung ang hinungdan sa pag-ani ni Jesucristo mao ang pagtukod og simbahan o paghimo
makahimo og simbahan dinhi sa kalibutan. Matthew chapter 16 verse 18. Diri sa Mateo 16:18. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build Kung sa my sulihan ko ikaw, church, kung si Pedro and ikaw the ang gates of Hades tutuon ko will ang not simbahan. Kung bisan gani ang kamatayon, dili dayon makabuntog dinhi. Church is the foundation of our faith, will make us growing our faith. Ang simbahan mao sa kini ang paagi pundasyon sa ato mga pagtuo, dili mapatubo nato ang ato mga pagtuo. Because the church is the foundation of the truth. Sungod kay ang simbahan mao kini ang pundasyon nga nagtudlo sa kamatuoran. So we can come to the church every Sunday, every meeting to learn the truth, to make a growing our faith. Muna makahimo kita sa pag-ani sa simbahan sa pagtambong mga Domingo aron atong makatunan ang kamatuoran ug sa pagpatubo sa atong mga pagtuo. That's why Jesus Christ wanted to plant the church everywhere. Unang gusto na Jesus nga magtukoy, maghimo og simbahan bisan asa. And Jesus wanted to make good disciples. Kung gusto sa ni Jesucristo nga maghimo og mga maayong mga sumusunod or mga disipulo. Because there is many false prophets appeared around the world and deceived many people. So kaya doon na mga sayop nga mga magtutudlo nga may abot sa tibuok kalibutan o nagtudlo sila og sayo. That's why you and I, we must learn the truth very carefully, and then we can share the truth gospel of Jesus Christ to all of the world. Muna ikaw pag ako kinahanglan nato masayran o makatunan pag-ayo ang kamatuoran o kung sa ang kamatuoran nga ato nakatunan kinahanglan nato kini ipaambit sa tanang katawan bisan sa tibuok kalibutan. Today, children worship dance and preaching the messages. Sa mga ang mga gagmay mga bata halad sila sayaw o human na sangyaw sila sa mensahe. Even though they are very small children, they can preach the gospel, they can prophesy. Isa daw sila mga bata apan makahimo sila sa pagsangyaw sa mga iyong balita o makahimo usab sila sa pagprofesiya. We can preach the gospel, prophesy through Bibles. Makasangyaw kita sa mga iyong balita o makapropesiya pinaagi sa Biblia. That's why you can memorize the Bible all the times, and then you can preach the gospel very well. Unang kung mahimo ato ang memoryang kasulatan sa Biblia sa tanang higayon tapos diini makasangyaw lang ka sa mga iyong balita kaayo. Just when you memorize the verse, and you can speak the word of God, and then someone will be changing and healed and turning point in their lives. Ato lang ang ginimorya, ato ang ginintok ang pulong sa Diyos. Ato ay mga tao nga makadungog, mga ayo o pangusap sa ilang kinabuhi. Because of the you are speaking the word of God is very powerful. Tungod kay ang pulong ay manisulti nga mao ang pulong sa Dios gamhanan man kaayo. Because of the word of God is alive and activity in our life when we proclaim the word of God. Ang pulong sa Dios buhi o aktibo nga nabiyog sa atong kinabuhi kung atong iproklamar o isangyaw ang pulong sa Dios. That's why Jesus established the church everywhere, wherever people live. Unang naghimo og simbahan si Ginoong Jesucristo bisan asa bisan asa ang tao nagpuyo. So mountain people, they want to hear the word of God and the Jesus Christ the truth. Kung dito usab sa bukid, mga katawan sa bukid, gusto usab silang makadungog sa mensahe ni Jesucristo nga mao ang kamatuoran. But nobody delivered the truth over the mountain, over the rivers. Apan walay ni hatod sa kamatuoran dito sa kabukiran o bisan sa kasubahan. That's why we need training and get a strong holy heart and go to the everywhere, wherever Jesus sent, and we can preach the gospel, make a disciple, and plant the churches. Kung kailangan kitang magtuon o babansay o maligton kita ng mga mensahero, makadto kita sa dapit, diin gusto sa Dios ang pagtuhan o makahimo na ta sa pagsangyaw sa mga iyong balita dito. These are the purpose of Jesus Christ coming in this world. Kung kini ang tubok o hinungtan ni Jesucristo, ano nga miadto siya dinhi sa kalibutan. I summarize what the Bible tells us to all of the church members. Iya lamang itingog sa kamensahe kung saan gipasabot sa Biblia o ni Ginoong Jesucristo kanatong tanan ng mga miyembro. And then the purpose of Jesus coming to destroy the work of the evil spirits. Ang usa-usab nga hinungdan sa pag-ani ni
ni Hesukristo mao ang pagguba sa mga buhat sa yawa. John chapter 3 verse 8 says, Diri sa Unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 8. First John chapter 3 verse this preachings. So, Unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 8. First John chapter 3 verse 8. Unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 8. Do you know that one is the simplest of the demons? Because the demon has been seeding from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the demon's works. This scripture is very important. Why Jesus Christ came to the world. Kini maong bahin sa kasulatan, importante kaayo kung pasabot diri nganong si Hesukristo mianhi siya sa kalibutan. I was Mr. Printers, 1 John chapter 3 verse 8. Important to make a victory in our Kung lives. sa sayo pa sa pastor sa pag-pray, apan yung diri kining Unang Juan Kapitulo 3 versikulo 8, importante kaayo kini sa tong Kristohanon nga kinabuhi. Bible says every people who make a trouble and sin belong to the Satan, evil spirits. Ang Biblia nag-ingon kato mga tao mapadayon nga naghimog mga kasamo ug pagpakasala iya sa yawa o sa daotang espiritu. That's why when we have like this world, we must destroy them, right out there immediately from our situation. Muna kung kini ani asa atong kaugalingon karon kinahanglan kita nga makig-away niini ug ato kining tangtangon sa atong sitwasyon. If we do not drive out them from your situation, you will be defeated, you will be destroyed your life. Kaya kung dili nato kini papahawaon sa ato ang kaugalingon o sa atong kahimtang, mabuntok kita o mapildi kita sa atong kinabuhi. That's why Jesus came to the world teaching this knowledge, how can drive out evil spirit in our lives. Muna sa Hesukristo, biani usab siya sa kalibutan o nagtudlo ay tungod dining maong kaalam kung unsaon nato pag-abog sa daotang espiritu sa ato ang kinabuhi. I have experienced many times evil spirit attack my missions. Sa mga nakasinabi na sa pasulit sa dagang higayon din, ang yawa isulay pag-atake sa iyang buluhaton. That's why I have realized I need to pray more and more to distinguish what kind of things, how the evil spirit approach in our lives. Gusto na nakaambo siya, nakilangan siya mag-ampo pa, pag-ayaw aron niya masayran ng kiunsa sa yawa, pag-duol, pag-atake sa iyang kinabuhi. We must pray and study Bible more and more clearly. Unang kailangan kita na mag-ampo o magpadayon kita sa pagtuol sa Biblia. And then you can distinguish them very well more than me, and then you can overcome all kind of situations. Atong mahibaluan na pag-ayo, labaw pa sa kahibalo ni Pastor Leo, makahimo na ka sa pagbuntog sa tanang nagkalain-lain nga lisod nga sitwasyon. I like preaching the gospel to make you a very strong Christian and purified Christians. Nagsangyaw lamang siya sa mahayong balita o tinialang ka nato aron kita mahimong mga lingkod na Kristohanon or putli o limpyo nga Kristohanon. Because God gave them the mission, go to the Philippines and teaching the people to overcome all kind of situations. Tungod kay ang Dios naghatag man kaniya ining maong buluhaton nga wari siya sa Pilipinas kung isangyaw ang maayong balita. Jesus' death on the cross is the model of the victory in spiritual warfare. O ang kamatayon ni Hesukristo dito sa cross, nagsilbing usa ka modelo sa kadapugan sa espirituhanong pagpakiguban. Every Christian, we are living in the spiritual world. So, mata Kristohanon kita, nagkinabuhi kayo, nabuhi kayo diha sa pagpakiguban. So, ordinary people cannot understand in spiritual words. Kapag ang mga tao sa kalibutan, dili sila kasabot may tungod din espirituhanon kapag pakiguban. That's why Bible teaching us Hebrew chapter 2, 14 to 15.
Muna ang Biblia tudlo ka nato diri sa Hebreo kapitulo 2, bersikulo 14 hangtod sa 15. We need a louder voice. Sungan ta kung gusto no He says, tungod I declare your name in my brother and sisters in the assemblies. Assembly, I will sing your praise. Sa Jesus sabi himong sama kanila o giambit sa ilang kaunon. Since the children have placed in the blood, keep to shine in their humanity, so that by his death he might break the power of him who owns the power of death, that is the demon, and the free those who hold their lives held in slavery by the fear of the death. Amen. This is the very important scriptures in our Christian lives. Mao kini ang anindot kaayo nga bahin sa kasulatan alang sa atong Kristohanon nga kinabuhi. We are the children of God, but we belong to the flesh and blood. Mga katawan na kita sa Dios apan anina pa kita nagpuyo sa ato ang lawas natay lawas ug pugo. That's why as a man we can afraid about the death. Ang isip ordinaryo lamang nga tawo mahadlok usab kita ay tungod sa kamatayon. But when we understanding the message of Jesus Christ, we don't need afraid about the death in our lives. Apan kung atong matugkad ug masabtan ang giingon sa mensahe ni Jesucristo, dili na gyud kita mahadlok mahitungod sa kamatayon sa atong kinabuhi. Because in the Bible says that there is another world, another places. Kung di ang Biblia nag-ingon nga dunay laing kalibutan, dunay laing nga dapit. We need to transfer another place when we die. So, tapos na mamatay, kinahanglan ngayon yung mabalhin kita ni atong laing nga dapit. Bible teaching us very clearly about this world. Ang Biblia nagtudlo ngayon sa klaro kaayo mahitungod niini. That's why we must destroy all kind of the working of the demon spirits. Kung kinahanglan natong gupon o huntugon ang tanang nagkalalaing buhat sa yawa o sa daktang But espiritu. still, we must fighting good fighting with the demon spirits. Hangtod mahuman na ang ato ang kinabuhi sa kalibutan, kinahanglan kita nga makig-away sa mayong pagpakig-away batok sa daktang espiritu. And then you can take a good desire, good habit in your life. Makabatong ngayon kita maayong mga tinguha o maayong mga nabatasan sa pagkinabuhi sa atong kinabuhi. And then you will become a very purified, holy Christians. So, tungod din, mahimo kitang mga putli o balaan ng Kristohanon. God wants to make us like this one. Gusto sa Diyos nga himuon kita kasama ni ini. That's why the Bible says, commit your way to the Lord God and Jesus Christ. Unang ang Biblia nagdasig ka nato ang atong itugyan ang ato ang mga buluhaton o pagkinabuhi sa ato ang Ginoong Hesukristo. And then He will take your life all the time. So siya mo'y mudumala o iya sa ibuong natong kinabuhi. That's why we need to follow the Word of God and Jesus Christ. Unang kinahanglan naman natong sundon ang tulong sa Dios o si Ginoong Hesukristo. Jesus is preaching the message to people who want to follow Him. So, si Jesus iyang gitudlo kini nga mensahe na atong mga tao kinsa buot gayon ang mosunod kaniya. Everyone who want to follow me, take your cross and follow me. So, ingon si Jesus, ang buot nga mosunod kanako kinahanglan nga magpasnan sa iyang cross ug mosunod gayon kanako. Cross meaning is the sacrifice for others. Ang buti pasabot sa cross mao ang pagsakripisyo alang sa uban. And then you will be set free. So, mahimo kitang gawas nun. I have a conclusion message today. Jesus is the complete embodiment of God. So, ito na siya ipanapos sa iyang mensahe. Sa Jesucristo mao gayon ang higpit nga imahe sa Dios. Jesus Christ is the true God and the eternal life, the Bible Sa says. Jesucristo mao ang bugtong matuod ka Dios o kinabuhing tayo na ingon ang Biblia. Jesus Christ is the one who created us and knows me and you better than I know myself. Sa Jesucristo mao ang nagbuhat kanato ug mas nasayod siya pag-ayo kaysa sa kapag kasayod nato sa atoang kaugalingon. Therefore, we can entrust all our affairs to the Lord God and Jesus Christ. Ug mo nang makahimo kita sa pagtubyan sa tanan natong mga kalibukan
atong buluhaton ngadto kang Ginoong Hesukristo. The Bible says Jesus is the Lord of Lords. Ang Biblia nag-ingon sa Hesukristo siya ang Ginoo sa tanang Ginoo. We must understand this, who is the Lord in our lives. Ang kinahanglan natong masabtan kung kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Jesus Christ is the Lord of our life. Si Hesukristo lamang ang Ginoo sa atong kinabuhi. Lord means the Master and the Messiah, all things. Ang buti pasabot sa Ginoo siya ang tagiya, siya ang agalon or siya ang Mesiyas. Siya So, ang tanan. from today, let us entrust all our affairs to the Lord and pray that we may receive His guidance. Sumunang sugod karon, ato nang itugyan ang tanan natong kalihukan or buluhaton nganha sa Ginoo ug mag-ampo kita, makadawat kita sa iyang paggiya. When we entrust all our affairs to the Lord, we also live well, and co-workers who work with us also do well. Kaya sa diyan atong itugyan ang tanan natong mga buluhaton, kalihukan diha sa Ginoo, kita makakinabuhi gayud pag-ayo ug ang atong mga kauban sa isig ka magbubuhat, makabuhat usab pag-ayo. This is the secret of God Almighty. O mao kini ang sikreto sa atong Dios nga labing kabutanan. When you pray and studying, you can reveal these secrets. Kung kita mag-ampo o padayon nga magtuon at kini nga mong sikreto mapadayag gayud nga hika nato. You can follow the Jesus Christ, our Lord. Himo na ta sa pagsunod kang Jesucristo nga atong Ginoo. We praise Father God. We thank you so much for sharing the gospel. Coming to your will to the Lord. We have many kind of worry about and ways. But everything what we have, we need committed